Hi, ako yung kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, ano nga ba ang direct hire applicants? Paano ba ang proseso nito? Disclaimer, ang videong ito ay ayon lang kung paano mag-process ang mga direct hired or nag-direct apply dito mismo sa agency na aking nire-refer. Direct Hong Kong agency po tayo. Step by step kung paano ang kanilang proseso. Kung sa ibang agency naman, hindi ko alam guys kasi may mga kanya-kanyang process yan sila. So, into this video, ito po ang mga gagawin po ninyo. Example, nag-apply kayo bilang domestic helper dito sa Hong Kong, direct hired talaga. Yun po ang mga tawag sa mga aplikante na kapag kayo ay nakakita ng agency na direct dito, may mga process po yan sila. Ito po ay process kung saan ko kayo inere-refer. Ngayon guys, halimbawa nagpasa kayo ng biodata sa akin at i-forward ko ito sa agency na aking nire-refer mismo dito sa Hong Kong. At pagkatapos niyan, titingnan yan ng broker ang inyong mga biodata kung pasado ba yan sa screening nila, maraming mga kulang or hindi kaaya-aya yung mga biodata ninyo kaya hindi kayo nakakapasa biodata pa lang. Kaya kailangan, lagi kong sinasabi, kailangan ang inyong mga biodata is interesting, yung ma-attract agad ang mga magbabasa nito para magkaroon kayo ng schedule ng preliminary interview. Alam ko meron na ako mga video nito pero marami pa rin nagtatanong kung paano ang proseso. So kapag nagpasa kayo sa akin, i-forward ko ang inyong mga biodata sa agency dito mismo sa Hong Kong. Pagkatapos noon, pag okay ang inyong biodata, magkaroon kayo ng schedule na inyong preliminary interview. Magse-send po ang agency sa inyo sa WhatsApp talaga ninyo ng inyong schedule. Hindi yan sila basta-basta tatawag kaagad. May schedule talaga kayo niyan para mapaghandaan ninyo kung kailan ang inyong araw at date ng inyong interview. Kapag kayo ay nakapasa sa inyong interview, preliminary interview, ito yung first step ha. Kailangan ninyong pumasa mismo sa broker interview or sa agency mismo dito sa Hong Kong. Agency interview mismo dito. Yun ang pinakaunang interview na pagdadaanan ninyo. Kapag kayo ay nakapasa, i-message kayo ng agency na i-provide ninyo yung mga requirements na i-submit ninyo sa kanila. Halimbawa, copy of your passport, mga half body, whole body photos ninyo, kung ex-abroad kayo, mag-submit kayo ng info sheet. May mga listahan po yan guys, family pictures, yung mga ganun-ganun. I-submit niyo lahat-lahat yan kasi bago nila aayusin, i-complete ang inyong application, ang inyong file dito mismo sa Hong Kong agency, kailangan makumpleto ninyo ang mga hinihingi nila. I-submit ninyo kaagad kung wala naman lang kayong mga yung mga iba hindi pa available, to follow na lang yan guys kasi makaantay naman yan sila. At kung gusto talaga ninyong maayos ang inyong application kaagad, pagkatapos ninyo ma-interview, ayan na nga guys, halimbawa kumpleto na ang inyong mga requirements na sinubmit dito sa Hong Kong, paano nga ba mag-submit? Yan ang tinatanong ninyo sa akin, di ba? Natural, isend din ninyo sa WhatsApp, i-reply ninyo ang agency kasi ang communication ninyo through WhatsApp lang yan siya. And then, lahat-lahat yun, ipasa ninyo. At pagkatapos nun, halimbawa na kumpleto na, naibigay na ninyo lahat-lahat yung mga hinihingi na requirements na mga na kailangan ninyong isubmit, ay kukumpletuhin, aayusin na nila ang inyong mga file. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi, ayusin ninyo, pagandahin ninyo ang inyong biodata, pati mga ID picture ninyo na naka-attach dyan, dapat maganda tingnan. Yung presentable pala, yun ang tamang term. Para naman, pagtitingin yung yung employer, ay magkakaroon sila ng interest na interviewin kayo, babasahin nila, magkaroon sila ng time na babasahin inyong mga biodata. Kaya minsan mahigpit ako pagdating sa biodata, pag alam kong marumi, pinapaulit ko yan, pag alam kong pangit yung yung hindi ko nababasa, pinapaulit ko yan. Dahil yun po ang pinakamukha ng inyong application para sila maingganyo or ma-select kaagad kayo. And then babasahin nila ang inyong details. Ayan, kung magka-interest sila, magkakaroon na kayo pangalawa. Ito yung pangalawang interview ninyo na mararanasan. Una, uulitin ko ay ang agency or brokers interview. Pangalawang interview na mararanasan ninyo ay ito na, ang employer's interview. Pagkatapos nun, kapag magustuhan kayo o ma-select kayo ni employer, yung biodata ninyo, magkakaroon yan sila, mag-uusap sila yan sila ng agency or ni broker
at iset ang inyong mga schedule kung kailan kayo i-interviewin ni employer. So, antay-antay kayo kung kailan kayo magkakaroon ng inyong mga schedule. Kapag kayo ay nag-apply, dapat active kayo talaga sa inyong mga WhatsApp para anytime, halimbawa mga employers na walk-in o kailangan nila kaagad ng interviewin ng mga applicants, kung available kayo, halimbawa ikaw ang naswertihan na tawagan ni employer or ni agency, at least nandyan, always ready kayo at hindi masayang yung chance. Kaya lagi kayo dapat active sa inyong mga WhatsApp. At then, halimbawa na interview na kayo ng employer at nakapasa kayo. Ito na yung start ng inyong process. Pupunta kayo sa tie-up agency dyan sa Pilipinas, sa Manila. Nandyan po ang agency dito sa Hong Kong. Meron talaga yan silang tie-up agency dyan sa Pilipinas. Yung mga tanong ninyo kung paano ang proseso, ito na ang inyong gagawin. Kapag meron na talaga kayong employer, saka na kayo pupunta sa tie-up agency dyan sa Manila, ay nasa Malate. Destiny Twin Dragon po yung tie-up agency nila. Legit po yung tie-up agency na yan. Kaya dyan lahat pupunta yung mga aplikante na galing sa akin na nirefer ko dito sa agency ng Hong Kong. At ayun na, nag-uumpisa na kayo ng inyong process pag may employers na talaga kayo. Kaya, yun ang kagandahan kapag ikaw ay direct hired applicant dahil hindi ka na pabalik-balik sa Manila agency para mag-process o para mag-follow up ng inyong mga application dahil lahat ng mga direct hired applicants, kapag kayo ay nagkaroon ng employers na dito, saka pa talaga kayo pupunta dyan sa Manila agency to start your process. 3 to 4 months process. Putol-putol po yan. Kaya kung kayo ay mga walang matitirhan sa Manila at galing kayo sa ibang probinsya, sa malayong probinsya, kailangan talaga ninyong mag-ipon ng pera. Maswerte talaga yung mga nag-a-apply kapag dito sa agency na nire-refer ko, kapag merong mauuwian dyan sa Manila dahil hindi na talaga gagastos ng malaki. So yun po guys, ang inyong dapat tandaan kapag kayo ay direct hired applicants, kailangan talaga ninyong ipasa ang agency interview dito. Pagkasunod niyan ay ang pangalawang interview ng pagdadaanan ninyo, ang employer's interview. At ang pangatlo ninyong gagawin ay kapag mag-employers na kayo, saka na kayo mag-process dyan sa Manila agency. So, sure na sure dyan na kapag nag-start na kayo ng process, ang pinaka-problema na lang ninyo talaga yung mag-back out ang mga employers, pero bihirang-bihira lang yan talaga mangyayari yung may mga nagka-cancel ng inyong mga kontrata. Kaya kapag kayo pupunta sa Manila, ang unang gagawin ninyo ay magpipirma ng kontrata, medical. Magpa-medical talaga kayo niyan kapag kayo ay fit to work. Diyan na mag-uumpisa yung process, yung mag-training kayo, tapos mag-OWA. Ang OWA at saka PIDOS, saka na kayo mag-OWA niyan or mag-PIDOS kapag ang inyong visa ay lumabas na. Kaya tuloy-tuloy na yan guys. Or yan na po ang umpisa para makapagtrabaho kayo dito sa Hong Kong. Sana nasagot ko ang lahat ng mga katanungan ninyo at klaro na talaga sa inyo kung ano ba talaga ang proseso kapag kayo ay mga direct hired applicants. So, mamili na lang kayo kung gusto nyo mag-direct hired or di kaya mag-walk-in dyan sa Manila. Pero for me, ang pinakauso na ngayon, kahit sa ang country kayo, uso na talaga ngayon ay mga direct hired applicants kasi hindi na talaga hassle kapag ikaw ay direct hired. Kasi sure na sure talaga may mga employers na kayo bago kayo mag-start ng inyong mga process at saka bago kayo magpapalabas ng inyong mga pera. So, ibig sabihin nun, hindi na kayo mag-aalanganin, maghanap or mangutang ng inyong mga para pang babayarin sa pag-process ninyo dahil alam na alam talaga ninyo na may mga employers na kayo. So sa lahat ng mga applicants na nangangarap na magtrabaho dito sa Hong Kong, good luck sa inyo at lagi nyong tandaan ang pag-a-abroad, lalo na dito mismo sa bansang Hong Kong na may termination, ay paswertihan lang talaga. Malas ka man o swerte, tanggapin na lang natin. At good luck sa lahat. Bye!